Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article na publish sa GMA News Online. Pahayag ito ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Pag-aamin niya na nahihirapan sila sa paghuli kay Saldico dahil baka ibang passport na ang ginagamit, ibang pangalan na. Wala na, mahirap na. O ito, Blue Notice versus Saldico out, SILG Rimulya. A blue notice has been issued by the Interpol against former Ako Bicol Party List representative and House Appropriations Committee Chairman Saldico, who is facing charges in connection with the alleged anomalous flood control projects, Interior Secretary John Vic Rimulya said Monday. Ngayon, ito sabi niya, we believe he is traveling with another passport. We don't know if he is using another name. So, bine-verify pa namin. The blue notice is out. Yan po ang pahayag ni Secretary Rimulya sa press conference nung tinanong bakit nahihirapan sila na huliin si Saldico. Ano ba ang blue notice? A blue notice is for the collection of additional information about a person's identity, location, or activities in relation to a criminal investigation. So, hindi pa ito red notice, hindi yung nagpapatulong nga arestuhin. They are still gathering information. Kasi nga, may duda sila, ang gobyerno natin, na ibang passport, ibang pangalan na ang ginagamit ni Saldico. Okay. Ano pa? Rimulya said authorities are expecting a red notice against Co will be issued soon following the issuance of an arrest warrant against the former lawmaker. Sabi niya, now that we have the arrest warrant, the red notice can be outed. Then, we will further determine kung nasaan talaga siya. Hindi nila alam kung nasaan. A red notice is a request to law enforcement worldwide to locate and provisionally arrest a person pending extradition, surrender, or similar legal action according to Interpol. So ngayon, dahil hindi pa nila alam kung talagang nasaan si Saldico, kaya blue notice lang muna. Okay. So, ito yung update tungkol sa mga nabigyan na ng warrant of arrest nga under custody na. Number 1, Gerald Pacanan, DPWH Regional Director. I think nag-surrender ata ito. Jean Ryan Altea, DPWH Assistant Regional Director. I believe sa Bulacan. I'm not sure. Parang Bulacan ito. Ruben Santos, DPWH Assistant Regional Director. Tatlo na yan. Dominic Serrano, DPWH Chief, Construction Division, Bids and Awards Committee Chairperson. 4. Felizardo Casono, DPWH Project Engineer 3. 5. Juliet Calvo, DPWH Chief Maintenance Division. Lerma Caico, DPWH Accountant 4. Dennis Abagon, DPWH OIC Chief Quality Assurance and Hydrology Division. So yan, ilan yan? 8. According to Rimulya, 4 respondents are believed to be abroad
according to including the following. Siko, last seen in Japan. Aderman Alcazar, President ng SunWest. Cesar Benaventura, Treasurer ng SunWest. Montrexis Tamayo, DPWH OIC Chief Planning Design Division. Alcazar, Benaventura, and Tamayo have been reached out to authorities and are expected to be repatriated in the Philippines. Si Saldico na lang daw. Save for Saldico, the other members who are believed to be abroad have made contact with our law enforcement agencies and are expected to show up at the embassy and begin immediate repatriation. They have done so voluntarily, informing us of their whereabouts, and we inform them of their right to proceed immediately. NBI Officer in Charge Angelito Magno said the agency is investigating the alleged stay of one of the arrested person, a bagon, in a house supposedly owned by a local official in Bonsod Oriental, Mindoro. Okay, so anong mangyayari? Kaya ba nilang arestuhin si Saldico? Kasi nagpahayag si Secretary Mulya in a very confident manner, kaya kong arestuhin kahit sino. Yun. So, ito ngayon, matetestingan ang galing ni Secretary Rimulya sa paghuli kay Saldico. Yung kapatid niya noon, si SOJ Boying Rimulya, napalpak hanggang ngayon, hindi pa niya naaresto si DJ Gerald Bantag. So baka matulad siya sa kanyang kapatid. Follow my footstep, my brother. Kung ako inyong tatanungin, ako naniniwala na si Saldico, meron na siyang bagong passport. At iba na ang kanyang pangalan. Basta may pera ka. Hindi maglalakas loob si Saldico na mag-akusa kay PBBM at kay Martin Romualdez ng ganong katindi kung hindi siya nakahanda. Kaya baka nasa ibang bansa na siya ngayon na walang extradition treaty. So, ibig sabihin, walang magagawa ang Interpol sa kanya kung nasa bansa siya na walang extradition treaty ang Pilipinas. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Taga namog sin. Aliog sa nagata sa sin. Salamat tayo. Ug karon mo na dai ni ang atop sa natagaan na mo giro. Mga sako gipang pananrang dayon o habol. Una ni ang ilang atop. Ug karon mag-atop na ni sila. Hey, tengah ada bawa. Ito naman na yun si Kuya. Salamat sa Ginoo og sa tawo nga nagtabang ani og salamat tungod sa iya pito na katuig ning akong sinaya pag ginapulian. Salamat kayo. Lagi. So pito na katuig ya bago pa ka nakapuli og atop Oh, bago sa imong balay. Pito na katuig kaya pag ginapulian. Ngano man niya sa kadugayon na wala ka nakapuli og atop? Wala lagi, Igwero. wala may kuan. Wala budget. Unsa daya imong trabaho? Kuan ra, umara.
Uma, Igo-igo raban, wala naman pangonsumo, di nagigaw ka budgetan ang kuang yun. atop. Atob, Lagi. So pila na day imong edad? kuha na 30, Ang imong anak pila ka buok? tulo. Tulo ka buok. So naga-eskwela na sila. Oh, ang isa, ang duwa wala pa. So salamat kayo ya. Oh, salamat pod. Salamat kayo.